Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Jose Andres. Pero mas kilala ako sa amin bilang Andoy. 50 anyos na ako at tubong Pangasinan. Paborito ko ang programa ninyo. Ganon na rin ang halos lahat ng tao dito sa amin. Kaya naman naisip kong maging pambato ng lugar namin. Gusto kong maibahagi sa inyo ang mga hindi ko malilimutang kabanata ng buhay ko. Uumpisahan ko ang lahat. Higit 2 dekada na ang nakalilipas. Nung ako'y umibig sa isang napakagandang dilag na nagngangalang Carmela. Magkababata kami ni Carmela. Ipinanganak at lumaki kami sa iisang bayan. Magkaibigan na rin ang mga magulang namin. Kaya naman madalas kaming magkasama sa mga okasyon o kahit sa mga simpleng salo-salo. Magkaibigan lang ang turingan namin ni Carmela noon. Pero nagbago ang lahat nung 17 anyos na kami. Hindi ko sinasadyang umibig sa isang o sa aking kababata. Pero laking tuwa ko nang malaman kong pareho kami ng nararamdaman sa isa't isa. Pero dahil menor de edad pa lang kami, inilihim namin ang aming pag-iibigan mula sa aming mga magulang at mga kaibigan. Lalo na noong mga panahon na yon, sobrang konserbatibo ng mga tao. Kaya nagdesisyon kaming maghintay ng ilang taon bago namin ipinaalam sa iba ang aming relasyon. Tony, kahit bata-bata pa lang kami noon ay alam kong tunay ang pagmamahalan namin ni Carmela. Kontento na ako sa kung anong meron ako noon. Kahit maraming mas maganda kay Carmela, hindi ko sila nakikita. At ganun din si Carmela. Ako ang pinili niyang makasama sa kabila ng mga lalaking mas makisig at mas mayaman kesa sa akin. Napakasarap talaga dito sa lugar natin, no? Tingin ko, dito na ako tatanda kasama ang aking magandang asawa, mga anak at mga apo. Meron akong bahay na pinalilibutan ng mga puno. May taniman ng gulay, tapos may batis na malapit. Yung lupa ni Chong Ising bakante pa. Tingin ko, pwede ko pa pag-ipunan yun. Carmela, tingin mo. Maganda pangarap yun, no? Oh, ito. Nilagang saging, oh. May 3 pa dito. Kamote, gusto mo ba? Hindi na. Ayos na ako dito sa saging. May dala rin ako nilagang itlog. Oo, paborito mo yan, di ba? May dala ka bang asin? Gusto mo? Hindi. Sige lang. Carmela? Ano sa tingin mo? Anong sa tingin ko? Maganda yung pangarap ko, di ba? Yung may bahay malapit sa batis, kasama ang buong pamilya ko, yung sarili kong pamilya. Oo naman. Walang masamang mangarap ng simple. Kung dun ka naman sasaya, hindi ba? Talagang magiging masaya ako. Gagawin ko ang lahat para maging masaya yung magiging asawa ko at bibigyan ko ng magandang buhay ang mga magiging anak namin. Ang ibig kong sabihin, ang magiging mga anak natin, Carmela. Ha? Carmela, bata pa lang ako, malalim na yung pagtingin ko sa'yo. Naalala mo nung nilagyan ko ng bubblegum yung buhok mo nung 10 taong gulang pa lang tayo? Yun yung palatandaan ko na ikaw ang gusto ko maging nobya paglaki ko. Ano? At nung 17 anyos tayo at nililigawan kita, binigyan kita ng bulaklak.
Sabi ko, pinitas ko yun mula sa likod ng bahay namin, di ba? Pero ang totoo, tinakas ko lang yun sa gawaan ng korona ng patay. Pero malugod mo pa rin tinanggap kahit wala sa ayos. At yun, Carmela, yun ang palatandaan na ikaw ang babaeng pakakasalan ko balang araw. At ang araw na yun malapit na, Carmela. Dahil ngayon pa lang hinihingi ko na yung kamay mo. Carmela, maaari ba kitang maging asawa? Hindi. Mabuti naman kung… Ano? Hindi? Hindi. Hindi ka pumapayag na maging asawa ko? Ganun na nga. Bakit? Ayoko pa eh. Pero 5 taon na tayo magkasintahan, Carmela, di ba? 22 pa lang tayo, Andoy. Okay, nasa tamang edad na tayo. Legal na mga edad natin pero hindi ibig sabihin nun tamang panahon na to para gumawa ng pamilya. Kailan pa tayo mag-iisang dibdib? Ewan, hindi ko sigurado. Basta hindi ngayon. Pero Carmela… Andoy, bata pa tayo. Marami pa tayong pwedeng gawin at kailangan sa buhay. Ako nga, marami pa akong plano mga pangarap. At hindi ko matutupad yun pag nag-asawa ako. Anong plano? Anong pangarap? Pangarap kong magpunta ng Maynila. Gusto kong tumira doon at magtrabaho. Nakita mo ba yung mga pinadalang litrato ng Tia Lorena ko? Yung tiyahin mong nasa Maynila? Oo. Ang ganda niya, di ba? Ang ganda ng mga damit niya. Tapos nakatira siya sa lugar na maraming ilaw. Marami rin namang ilaw dito Pagsisiga pa kita gabi-gabi kung gusto mo. Hindi ganun, Andoy. Ito naman parang hindi mo alam yung mga sinasabi ko Pero delikado sa Maynila, di ba? Masyadong maraming tao doon. Tsaka kailangan daw doon mapera ka. Kung wala kang pera, kawawa ka. Kaya ayoko doon, nakakatakot. Huwag kang mag-alala, Andoy. Hindi ka naman kasama Ano? Anong ibig mo sabihin? Wala naman kasi akong sinabing isasama kita sa Maynila. Ako lang ang pupunta doon. Kukunin ako ng Tia Lorena ko. Carmela naman, iwan mo ako dito. Di pumunta ka rin doon kung gusto mo. Pero humanap ka ng sarili mong tirahan. Bawal ka sa bahay ni Tia Lorena. Sa makalawa na ang alis ko, gumawa ka ng paraan sa sarili mo kung gusto mo. Ay, alam mo hindi ko akalain ganyan pala yung gusto mong gawin. Basta mo na lang akong iiwan. Carmela, paano naman ako? Paano naman tayo? Kung talagang mahal mo ko, ihintayin mo ko. Hihintayin? Paano? Ilang buwan ka bang mawawala ha? Sabi mo gusto mo magtrabaho doon. At anong trabaho yung gagawin mo ng ilang buwan? Sino bang may sabing ilang buwan lang ako doon, ha? Taon, Andoy. Ilang taon ako makikipagsapalaran doon. Taon? Nababaliw ka na ba? Carmela, paano ako? Paano ako? Ikaw na bahala sa sarili mo. Mamili ka kung ihintayin mo ako o tapusin na natin ang lahat ngayon pa lang. Carmela, ganun na lang yun? Sasaktan mo na lang ako ng ganito pagkatapos kitang mahalin ng 5 taon? Sabi ko nga sa'yo, ikaw na ang magdesisyon. Ihintayin mo ako o hanggang dito na lang tayo. Ayoko. Hindi ako papayag na iiwan mo na lang ako basta. Kung hindi lang din naman ako kasama sa mga plano mo sa buhay, mabuti pang tapusin na natin to. Akala ko nasa iisang pahina lang tayo, Carmela. Yun pala, gumagawa ka na ng sarili mong libro. Diyan ka na. Tony, sobra akong nasaktan ng mga oras na yun. Akala ko kasi pareho kami ni Carmela ng plano sa buhay. Simpleng tao lang kasi ako. At simple lang din ang mga pangarap ko. Hindi ko kailanman naisip ang umalis sa lugar namin para makipagsapalaran kung saan. Bakit ko ipagpapalit ang komportable kong buhay para sa isang walang kasiguraduhan? Maayos naman ang pamumuhay namin . May pwesto kami sa palengke na siyang pinagkukunan namin ang aming ikinabubuhay. Wala kaming marangyang mga gamit, pero hindi naman kasi namin hinahanap ang mga ganong bagay. Sa totoo lang, naiinis ako kay Carmela kasi hindi ko akalaing madali siyang maimpluwensyahan ng iba. Noong mga panahon na yun kasi usong-uso ang pakikipagsapalaran sa Maynila. Ang laking balita kapag umasenso ka o kaya kapag nakapag-asawa ka ng taga Maynila. Pero marami rin ang bigo at umuuwing luhaan
At yun ang ayokong mangyari kay Carmela. Alam kong matalino siya at madiskarte pero alam ko ring iba ang laking probinsya kumpara sa syudad. Baka mga biktima lang si Carmela ng mga mapagsamantalang tao. Kaya naman hindi ko kinibo si Carmela ng ilang araw. Umasa akong magbabagong isip niya kapag naramdaman niya ang mariin kong pagtutol. Pero Tony, walang nangyari. Ayon sa matalik kong kaibigan na si Laroy, naulinigan niyang tuloy pa rin daw ang plano ni Carmela na magpunta ng Maynila. Katunayan, naka-empake na raw ang mga gamit nito at naghihintay na lang ng araw ng pag-alis. Kuya Andoy, sigurado ka ba sa gagawin mo to? Oo naman. Hindi ako papayag na mawala sa akin si Carmela, no? Isang pagkakamali ang gagawin niyang pagpunta sa Maynila. Panigurado namang na-impluwensyahan lang siya ng tsahin niya. Mapapahamak lang siya doon. May pagkakataon ka pa para umatras ha? Pero, andito na pala tayo kay na Carmela. Huwag na tayong tumuloy. Hayaan mo na si Carmela sa gusto niya. Umuwi ka na, Leroy, kung natatakot ka. Basta ako, dito lang ako. Akin na nga yung upuan. Saan ka pipwesto? Dito mismo sa daan ng palabas. Dito, sa may bakod? Oo. Ilagay mo lang dyan yung upuan. O yan. Salamat, pare. Makakauwi ka na. Para ka naman tanga, Andoy eh. Umakit ka na lang sa bahay nila Carmela, hindi yung para kang batang nag-aaklas dito sa labas. Bakit ba? Sa may mas dating kapag nandito ako eh. Bahala ka na nga. Umuwi ka na. Di na. Dito na lang ako sa gilid. Sino mag-uwi ng bangkay mo pag nadedo ka na sa kagagawa mo? Ayos nang mapahamak. Ang importante, pinaglaban ko si Carmela at ang Hoy. Hey! Ay! Carmela? Andiyan ka pala? Saan ka galing? Ba't di ka namin napansin? Carmela, ba't may maleta kang dala? Alis ka na ba? Hala, Andoy, alis na si Carmela. Anong ginagawa niyo sa bakuran namin? At nakaharang pa kayo dyan sa daanan? Carmela, nandito ako kasi hindi ako payag na umalis ka. Ipaglalaban ko relasyon natin kung yun ang kinakailangan. Mahal kita at hindi ka pwedeng... Paglalaban? Ipaglalaban ng ano? Relasyon natin. Kanino? Sa nanay ko? Sa akin? Carmela naman, pag-isipan mo muna yung mga gagawin mo. Hindi biro ang buhay sa Maynila. Mapapahama ka lang doon. At sino ka ba sa tingin mo, ha? Ano? Sino ka ba para pangunahan ng buhay ko? Tatay ba kita? Kapatid? Nobyo mo ako, Carmela. Nobyo? Nung nakaraang linggo siguro, oo. Pero hindi na ngayon, Andoy. Nakalimot ka na ba? Ang sabi mo sa akin, mabuting tapusin na lang natin ang relasyon natin kaysa maghintay ka. Kaya anong niyayabang-yabang mo dyan? Ito namang si Carmelo. Sineryoso mo naman yung sinabi ko. Siyempre hindi pa pinal yun. Nadala lang ako ng emosyon ko. Anong hindi pinal? Ilang araw mo akong hindi kinausap. O ikaw din naman ah. Dumadaan-daan ako dito sa tapat ng bahay pero di mo ako tinatawag. Kahit alam ko nakikita mo ako. Ako pa talaga ang unang makikipag-usap? Ikaw tong nang iwan sa akin? Hindi kita iniwan, ano ba? Tayo pa rin hanggang ngayon. Wag na, salamat na lang. Wala ring silbi dahil sarado pa rin ang utak mo sa gusto kong gawin sa buhay ko. Tumabi nga kayo dyan, nandyan na yung sasakyan ko. Hindi, dito ka lang. Andoy, tabi-sabi. Carmela, maawa ka naman sa akin. Huwag mo ko iiwan. Unang pasya ko, alis dyan. Carmela, maawa ka sa Andoy, akin. ano ba? Patawarin mo ako sa mga nasabi ko. Huwag ka na umalis, utang na loob. Andoy, napipikon na ako ah. Akin na yung maleta mo, akin na yan. Andoy, wag mo nga akong Ano ba? Manong, pakitulungan niya ako rito. Leroy, arakan mo si Kuya. Sige. Manong, huwag kang papasok dito ha. Kilala ko yung pamilya mo. Hoy, Leroy, isusumbong kita sa tatay mo. Ha? Ay, wala namang ganyan na, Carmela. Bitiwan mo na yung maleta mo, Carmela. Baka masaktan ka pa, oh. Ayoko! Nay! Nay, si Andoy, nababaliw na! Carmela, maawa ka naman sa akin, oh. Nay! Carmela, tumabi ka! Dali! Tabi! Teka, nainita! Ay! Nay? Tumigil ka na, Andoy! Huwag mo nang pigilan ang anak ko. Bakit hindi mo na lang suportahan ang mga pangarap niyang gawin? Galangin mo ang desisyon ng anak ko, ha? Pasensya na ho, nainita.
Sige na, Carmela. Sumakay ka na sa tricycle at baka maiwanan ka pa ng bus na sasakyan mo. Opo. Carmela. Carmela, gagawin mo ba talaga ito sa akin? Iiwan mo ba talaga ako? Wala na lang ba sa yung 5 taon natin? Hindi mo na ba ako mahal? Pasensya na, Andoy. Nasa Maynila ang gusto kong buhay. Kung hindi mo kayang tanggapin yun, wala na akong magagawa. Diyan ka na. Carmela! 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 Kayong dalawa, Po, pumasok na kayo sa loob. Andoy, magpatuyo ka na agad. Baka magkasakit ka pa. Doy. Di ka na raw. Uy, Doy. Di ka na, daig mo pa yung basang sisiw eh. Mauna ka na. Di na, sabay na tayo. Baka balusin ako bigla ni Nainita eh. Wala na si Carmela, Leroy. Iniwan na niya ako. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Di mo mapipigilan ng babaeng mataas ang pangarap. Ikaw naman kasi eh. Wala naman sa usapan natin na agawin mo yung maleta ni Carmela. Mukha ka tuloy desperado. Desperado naman talaga ako eh. Oo nga, pero hindi naman yung mukhang desperadong magnanakaw. Natakot ako sa'yo dun ah. Dapat ang ginawa mo, lumuhod ka, naglupasay, rumolyo-rolyo dyan sa damuhan. Yun naman yung plano eh. Nawala sa isip ko eh. Halika na. Pasok na tayo sa bahay ni Nainita. Humingi tayo ng dispensa sa panggugulong ginawa natin. Patay ako nito sa tatay ko eh. Malalaman niya to panigurado. Sa inyo ako matutulog pag pinalayas ako ha. Panagutan mo yung ginawa mo sa akin. Si Raulo. Napatawa lang kita. Halika na. Tony, humingi ako ng dispensa kay Nainita sa nagawa kong panggugulo. Naintindihan naman niya ang naging reaksyon ko sa pag-alis ni Carmela. Maski nga raw siya ay hindi sang-ayon sa desisyon ng anak niya. Pero nasa hustong edad na raw si Carmela, kaya hinayaan na lang niya itong umalis. Matapos ang araw na yon ay ilang araw akong tulala. Hindi ako makapaniwalang sa isang iglap na wala sa akin ang dapat sana'y magiging misis ko na. Pero nagbago ako ng mga sumunod na linggo. Halos araw-araw akong umiinom. Tanghaling tapat pa lang, alak na ang hawak ko. Madalas din akong mapaaway, dala ng kalasingan. Alam na alam tuloy sa buong lugar namin ang mapait na sinapit ng relasyon namin ni Carmela. May mga naaawa sa akin, pero marami rin ang sumusuporta sa ginawang pag-alis ni Carmela. Kesyo mas magiging maganda raw ang buhay niya kapag taga Maynila ang napangasawa niya. Tony, makalipas ang halos 1 taon, nagsawa rin ako sa pagiging walang silbi. Natauhan ako nang makita ko si Nainita na buhat-buhat ang isang sirang electric fan na balak niyang ipaayos. Naalala kong ako nga pala ang tumayong lalaki sa buhay ni na Carmela at Nainita, buhat ng mamatay ang tatay ni Carmela. Kaya naman inayos ko ang sarili ko at pinilit kong ibalik ang dati kong sigla. Naisip ko na ako na lang ang mag-aalaga kay Nainita habang wala si Carmela. Tutal, para ko na rin naman siyang tunay na ina. Sa ganung paraan din, ay madali kong malalaman ang kalagayan ni Carmela sa Maynila. Tony, lumipas pa ang 2 taon, nabalitaan ko na umuwi si Carmela para magbakasyon. Siyempre hindi ko pinalagpas ang pagkakataong pasimpleng magpakita sa bahay nila. Nainita! Nainita! Nandito na ho yung mga panggatong tsaka yung malaking kalderong pinahinang nyo. Andoy,
Andiyan ka pala. Teka lang ha. Ay, hindi ko naman alam na pupunta ka pala ngayon eh. Tapos ko na ho yung 5 tali ng panggatong na pinapagawa nyo. Tsaka tong kalderong pinahinang nyo. Salamat. Sana pinagpabukas mo na lang. Ay sige, iwan mo na lang lahat dyan ha. Tapos bukas na lang yung... Nay? Sino nandyan? May bisita ka ba? Uy, Carmela, andito ka? Andoy? Ba't ka nandito? Ibig ko sabihin, napawi ka yata. Di ba nabanggit ko sa'yo, Andoy, na baka umuwi sa piyesta si Carmela? Oo nga no. Nasabi nyo ba? Kakalimutin na kasi ako eh. Sige, bukas ko na lang Tita Nita, pwede po kaya akong makahiram ng hanger? Ay, may bisita po pala kayo. Uy, mukhang may bago mukha dito sa inyo, Nainita. Magandang gabi, oh. Hello. Hello. Ano kasi? Kasama ko yung mga kaibigan ko. Inaya ko sila magbakasyon dito. Tita! Nasa lamesa na po pala yung mga pasalubong namin para sa inyo. Bakit po? Ano meron? Ay, may tao pala. Bisita niyo po, tita? Siya si Andoy, Gary. Kamusta pare? Pare? Gary nga pala. Gary? Siya pala si Andoy. Hi, Andoy. Myla. Marla. Naku, Andoy, balik ka na lang bukas ha. Kasi pagod sina Carmela at mga kaibigan niya galing biyahe. Bukas na lang tayo mag-usap ha tungkol dun sa mga pinagawa ko sa'yo. Maraming salamat ha. Oo. Tara na, Myla, Gary. Pakita ko sa inyo yung tutulugan natin. Sure, sige. Sige, tara. Nice meeting you, Andoy. Nice. Sige po, Nainita. Mauna na po ako. Pasensya na, Andoy ha. Sus, ba't naman ho kayo humihingi ng pasensya? Wala naman hong nangyari hindi maganda, di ba? Sige po, Nay. Mauna na po ako. Sige na. Andoy! Ano nangyari? Kita kayo ni Carmela? Nag-usap pa kayo? Alam mo, ikaw, Rico! Namamato ka! ba't di mo sinabing may mga kasama palang kaibigan si Carmela? Ha? At ba't di mo sinabing may lalaki? Lalaki? Ano? May mga dalang kaibigan si Carmela sa bahay nila. Malay ko! Si Carmela lang nakita ko naglalakad papasok ng bahay nila. At alam mo kung ano nakakabanas? Isa doon sa mga kaibigan ni Carmela, lalaki. Magandang lalaki. Buisit ay nayupak na yun. Ba't nagagalit ka? Kung alam ko lang na may asungot, di sana naligo muna ako. Nagdamit ako na maayos at nagpabango. Di ba sabi ko naman kasi sa'yo? Ewan! May na nga tayo. Paktang yun. May na nga lang umuwi, may dala pang tukmol. Buisit. Tony, sobra akong dismayado sa nangyari. Bumagsak ang pag-asa ko nang makita ko si Carmela na may tangay na asungot galing sa Maynila. Lalaki ako. Alam ko kung isang banta ang kaharap ko o hindi. At alam kong may gusto si Gary kay Carmela. Sabik na sabik pa naman ako makita si Carmela. Gusto kong malaman kung naging maayos ba talaga ang buhay niya sa Maynila. Gusto kong makita kung may nagbago ba sa kanya, sa itsura o sa ugali. Alam kong matagal na panahon na ang lumipas. Pero hindi ako madaling makalimot. Palibhasa telebisyon at radyo lang ang pampalipas oras namin noon. Kaya mahirap para sa amin ang makalimot ng basta. Kaya oo, kung ano ang nararamdaman ko para kay Carmela nung iniwan niya ako, ganun pa rin hanggang sa nagbalik siya. Munod na araw, naging usap-usapan sa lugar namin na may bago na raw karelasyon si Carmela. Naging tampulan tuloy ako ng tuksuhan. Kesyo may kapalit na raw ako sa buhay ni Carmela. Kinukumpara pa nila yung mga itsura namin.
Mas gwapo raw di hamak si Gary. Banas na banas ako nun. Ang tagal na wala ni Carmela. Tapos uuwi siyang may dalang lalaki na pwede niyang ipang-display. Tama ba yun? Kaya hindi ko talaga napigilan ang sarili kong gumawa ng mga bagay na alam kong hindi ikatutuwa ni Carmela. Sakto naman, piyesta sa lugar namin ng mga panahon na yun. May dahilan ako para madalas na magpakita sa bahay ni Carmela. Roy, lagay mo na yung mga dahon ng saging sa banda doon. Sige, sige. Nainita! Bakit ba wala kang bilib sa akin? Kaya ko ngang gawin yun. Sabihin mo lang. Wag na. Baka masayang pa yung mga gulay tsaka si nanay na yun. Oh, Andoy? O pare, kumusta? Oy, Carmela, Gary, magandang umaga sa inyong dalawa. Anong ginagawa mo dito? Ang hilig mong pumasok sa bahay namin nung walang pasabi, ano? Alam mo namang gawain ko na to mula nung bata ako, di ba? Di mo kasi na itatanong, Gary. Matagal na akong kilala ng pamilya ni Carmela. Magkababata kami niyan eh. Kaya may pribileyo ako maglabas-masok dito kung kailan ko gusto. Nakwento nga sa akin ni Carmela. Nakwento mo? Ikaw, Carmela, ha? Ano pa mga kinuwento mo dito kay Gary? Ha? Ano? Anyway, Andoy, dito ka ba para tulungan si nanay? Oo. Alam mo namang ako na yung tumayong lalaki dito sa inyo mula noon, di ba? Nga pala, sakto. Eto, mga gulay na pinamili ni nanay. Ikaw nang bahala dyan Susunduin lang namin si nanay sa palengke. Marami pa kasi siyang binili. Ha? Ikaw nang bahala dyan. Andyan pala si Leroy eh. Hi, Leroy! Carmela. Let's go, Gary? Are you sure? Baka kailangan nila ng tulong dito. Hindi. Expert na sila dyan. Let's go! Sige pare. Okay. Di pa English pa tong Carmela na to. Anyway, let's go. Mo Inglesero yung lalaki. Wala akong pake. Kasam na nga yung mga gulay. Magsisiga na ako sa labas. Anyway. Wow! Tita Nita, ang dami niyo pong handa. At ang sarap Amoy pa lang, alam mo ng panlaban. Salamat, Gary. Oo nga po, tita. Never pa ako nakakita ng ganyang presentation ng pagkain. Grabe pala yung piyesta dito sa inyo, Carmela. Naku, sinabi niyo pa. Dito sa lugar namin, nanay ko ang talagang kilala bilang the best pagdating sa pagluluto. Ayaw lang ni nanay magtayo ng kainan eh. Sinubukan ko naman nung maliit ka pa, Carmela. Nakakapagod lang. Hindi ko kaya. Opo. Nakakapagod po talaga yung araw-araw magluto ng maramihan. Mabuti sana kung namana ni Carmela yung talento ni Nainita. Kaso hindi. Ni Katiting, walang natutunan to si Carmela. Di ba, Nainita, na? Di ba, Carmela? Ni magprito, palyado ka, di ba? Ang alam mo lang, maglaga ng itlog, saging at kamote. Nako, dapat mag-aral-aral ka na. Kundi kawawa naman yung mapapangasawa mo. Magugutom. Sus, napakamalas. Actually, marunong na magluto si Carmela. Ha? Pinagluto niya ako minsan ng pansit gisado. Masarap nga eh. Sigurado ka ba siya nagluto nun? Oo naman. Kasi pinapanood ko siya habang... Nainita. Tapos na pala mapakulo yung tuwalya ng baboy. Para sa kare-kare yun bukas, di ba? Tatabi ko na po. Oo, sige. Sige ho. Mamaya na lang ha. Tingin ko gumagawa lang ng kwento yung Gary na yun. Si Carmela, mapagluluto mo ng masarap? At pansit ba talaga ha?
Malay mo naman nag-aral siya magluto nung tumungtong siya sa Maynila. Sus, imposible yun. Galit sa kusina yung babaeng yun. Pinangingilagan nga siya ng mga kawali eh. Mahilig manunog. Andoy, ayos ka lang ba? Anong ayos lang ako? Para kasing nagsiselos ka eh. Yan ang wag na wag mong sasabihin sa akin. Lalo na sa harap ni na Carmela. Ba't nagagalit ka na naman? Paratangan mo na ako ng iba. Wag lang selos. Dahil hindi ako nagsiselos. Ba't ako magsiselos? Porke taga Maynila yung lalaki? Hindi niya kinalamang yon. Tsaka ano naman kung mas maputi sa akin si Gary? Malamang sa malamang takot yun sa araw. Ayaw mainitan, maarte, baridoso. Wala akong pake kung pinagluluto pa siya ni Carmela ng pansit, ng adobo, ng tinola, o kung ano mang ulam. Bago pa lang sila magkakilala. Ako buong buhay ko kilala ko na si Carmela at 5 taon kami nagbahalan. Kaya wag na wag ipagmamalaki sa akin ng Gary na yan na nagbago na si Carmela. Isang beses lang siya pinagluto ng pansit. Ako, Leroy, taon. Taon ako pinaglaga ni Carmela ng saging at itlog. Taon, Leroy, taon! Kaya wag siyang magmamalaki. Pampataba lang yung pinakain sa kanya ni Carmela. Sa akin, pampaganda ng kalusugan. Sige na, hindi na. Hindi na kita sasabihang nagsiselos. Ikaw? Nagsiselos? Sus! Posible. Lamang na lamang ka kaya ito kay Gary. Talaga? Tony, oo na, nagseselos ako. Selos na selos. Dahil hindi ko matanggap na may mga nagbago na kay Carmela. Pero syempre hindi ko ipinapahalata na kuhang-kuha nila ang inis ko. Dahil ayokong isipin ni Gary na apektado ako sa mga kwento niya. Alam ko kasing nananadya rin ang lalaking yun. Kung umasta siya, akala mo kilalang kilala na niya si Carmela. Hindi niya yata alam kung sino ang binabangga niya. Nasa sinapupunan pa lang kami ni Carmela ay may koneksyon na kami agad. Malapit na magkaibigan ang mga magulang namin. Sabay kaming lumaki. Kaya alikabok lang kung tutuusin ang 1 o 2 taon na ipinagmamalaki ni Gary. Ako pa rin ang mas nakahihigit. Tony, tanggap ko naman na ako yung tinatawag ng mga kabataan ngayon na ampalaya, bitter, mapait, o yung taong hindi magawang maging masaya para sa dati niyang karelasyon. Bakit ko naman kasi gagawin yun? Noong mga panahon na yun, baliw na baliw pa rin akong umiibig kay Carmela. Tony, noong mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ko lang ang pagpapapansin ko kay Carmela. Sakto naman kasi na hiniling ni Nainita na ipasyal ko ang mga kaibigan ni Carmela. May mga nagbago na kasi sa bayan namin. Nadagdagan na ang mga pwedeng puntahan at kainan. Kaya yun ang kinuha kong pagkakataon para iparamdam kay Carmela na nandito pa rin ako. Na ako pa rin ang andoy na nagmamahal sa kanya. Nakikipagkumpetensya ba ako kay Gary? Oo naman. Pero pasimple lang. Gusto kong natural na maisip ni Carmela na wala nang hihigit pa sa akin. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako sa pagdating sa bahay namin ng isang hindi inaasahang bisita. Andoy. Oh, Leroy, kunin mo na yung mga kahoy na yan. Sige. Pero Andoy, Ano na naman? si Gary. Oh, Gusto ko raw makausap. ha? Ayun Gary! Tito. Ewan ko, gusto ko raw kausapin eh.
Magandang hapon, Andoy. Oh, Gary. Pwede ka bang makausap sandali? Kung hindi lang naman nakakaabala. Sige lang, tukol saan ba? Tungkol sana kay Carmela. Marunong ka ba uminom? Ha? Kako, umiinom ka ba ng beer? Oo. Oo naman. Okay. Leroy. Oh, Bili ka ng beer, isang case. beer, isang case. Yellow na rin. Oh, Sige. Pahingi akong pera. abunuan mo muna. Hanapin ko pa yung pitaka ko eh. Basta bayaran mo ko ah. Oo na nga, dali na. Sige. Ano ba yung pag-uusapan natin At parang seryoso mo naman yata. Ang totoo niyan, una ko nakausap si Tita Nita. Oh. Maayos akong nagpaalam na ligawan ko na kasi si Carmela eh. Alam naman natin na wala nang tatay si Carmela, di ba? Kaya sunod kong naisip sana ikaw. Ako? Bakit? Mukha ba akong tatay ni Carmela? Hindi. Hindi nang ibig ko sabihin. Ang akin lang, mahalagang parte ka ng buhay ni Carmela eh. Ako? Oo. Sinabi ba ni Carmela yon? Hindi naman. Hindi. Pero yun ang naisip ko. Kasi nasabi mo nga, ikaw ang tumayong lalaki sa pamilya nila. Tapos may nakaraan pa kay ni Carmela. Anak na rin ang turing sa'yo ni Nainita. Kaya naisip ko na kung sakaling mang maging kami ni Carmela, hindi maiiwasan na mag-cross ang landas natin, di ba? Lalo na pag naging mag-asawa na kami ni Carmela. Hindi naman pwedeng itakwil ka nila bigla, di ba? Hinay-hinay lang tayo, ha? Doon muna tayo sa pagiging magnobyo't-nobya nyo. Ha? Masyado pang malayo yung kasal. Isa-isa lang. Yun nga eh. Gusto ko sanang maging maayos yung samahan natin. Kaya andito ako para klaruhin ang mga dapat klaruhin. Gaya ng? Andoy, ayos lang bang maging girlfriend ko si Carmela? Bago kasi kami bumalik sa Maynila, bala ko sana siyang tanungin kung pwedeng maging kami na. Ano, Andoy? Wala bang magiging problema? Hindi ba tayo magkakagulo kung sakali? Andoy? Andoy? Ano yan? Pasensya na ha. Lumipat sandali yung utak ko. Saan tayo ulit? Kay Carmela, no? Gary, ang totoo niyan. Malaya ka naman gawin yung gusto mo. Karapatan mo naman ligawan kung sino man yung gusto mong ligawan, di ba? Basta ako dun. Hindi kita pwedeng diktahan, di ba? Sa bagay. Pero, kay Carmela kasi ako kinakabahan eh. Kay Carmela? Anong ibig mong sabihin? Kasi, alam mo naman na matagal ko na siyang kakilala, di ba? Oo. Alam mo na rin na may nakaraan kami. Oo. Sa tingin ko kasi, alam mo sa tingin ko lang, lugi ka kay Carmela. Lugi? Paano lugi? Hindi ko siya sinisiraan ha. Payong lalaki sa lalaki lang. Sige lang. Mahirap ka relasyon si Carmela. Masarap siyang kaibigan, pero parusa maging nobya. Paano parusa? Una sa lahat, ikaw ang mag-aasikaso sa kanya. Kaligayahan niya ang prioridad, hindi sa'yo. Kapag may hiling siya, kailangan maibigay mo dahil kung hindi, naku, malaking away yun. Siya yung masusunod sa lahat ng bagay. Kahit mali ipipilit niya, naku, hindi ka niya pakikinggan. Tapos basta gusto niyang gagawin niya. Ubusin niya yung pera mo, oras at lakas mo. Wala siyang ititira para sa sarili mo. At kapag napapagod ka na, kasalanan mo pa. Siguro iisipin mo, kaya ko yan. Hindi, Gary. Hindi mo kakayanin. Sa umpisa, pero sa bandang gitna pa lang mauupos ka na. Huwag ka rin aasang mapagbabago mo siya. Dahil sinubukan ko na dati, wala rin nangyari. Mahirapang magbago ang isang taong makasarili, mapang-abuso at mapanakit. Pero nasa sa'yo yun, Gary. Siyempre, magkaiba naman tayo, tsaka
Tsaka malay natin, baka nagbago na si Carmela. Imposible, pero malay mo. Kaya, pare, ikaw na bahala. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi kita pwedeng diktahan. Buhay mo yan. Hindi ako pwedeng mangialam. Naiintindihan ko naman eh. Alam mo pare, inom na lang tayo. Sa akin naman to mga biro, ang dami pa oh. Sige, sige. Tony, wala akong pakialam kung naging magalang si Gary sa nakaraan namin ni Carmela. Ano ngayon kung nagpasintabi siya sa gusto niyang gawin na panliligaw kay Carmela? Walang sinasanton tulad ko. Ang tulad kong desperadong muling mapansin ng dati niyang nobya. Kaya kahit alam kong masama, nagawa kong siraan si Carmela kay Gary. Gusto ko lang naman ding tansyahin kung aanga-anga ba itong si Gary o hindi. Kapag siya naniwala sa mga sinabi ko, isa siyang mahinang nilalang. Pero kapag hindi siya nagpatinag, aba, hindi rin ako magpapadaig. Lahat ng pwede kong gawin ay gagawin ko. Magising lang sa katotohanan si Carmela. Hindi pa huli ang lahat para sa amin. Pwede ko pa rin naming ituloy ang naudlot naming pagmamahalan kung gugustuhin namin. Ano ko yan? Nakakaingit talaga kayo. Sana ako rin may magandang boses. Kulang ka lang sa practice. Hindi. Sabi kasi ni Lord, maganda na nga ako. Tapos pagagandahin pa niya yung boses ko. Sobra-sobra na raw yun. Oh, sinong susunod? Leroy, ikaw, di ba magaling ka kumanta? Ako po. Naku, hindi ho. Si Andoy na lang ho. Andoy, ikaw na. Yan, Andoy. Woo! Uy, ba't ako? Ano, papatalo ko na lang kay Gary ng ganon? Ayoko, nakainom na ako eh. Mga palasing o hindi, parehas lang boses mo, huy. Ayoko nga. Sige na, ikaw na. Huwag kang papatalo. Maka talaga eh. Ay, kakanta na yan. Woo! Sige na, Andoy! Teka, pipili lang ako ah. Asa na ba yung... Anong kakantay mo? Teka lang, hinahanap ko pa eh. Dalian mo na. Eto ang gusto ko. Leroy, pasok mo to. Sigurado ka kakantay mo to? Oo! Sige na nga. Ano bang track to? Teka. Yan. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailan lang? At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Tayo na tulitin ng pag-ibig natin. Muli ikaw lang at ako. At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Uy, manahimik ka nga Leroy. Gagambala ka pa namang kapitbahay. Nainita, salamat po ulit. Mag-iingat kayo. Liga na Leroy. Okay. Andoy! Andoy! May tumatawag ba sa akin? Si Carmela naglalakad papalapit sa atin. Ha? Yan na. Andoy, Carmela, mag-usap nga tayo. tungkol saan? Leroy, bumalik ka muna sa loob. Ha? Sige. Umuwi ka na Leroy. Ha? Umuwi ka na. Sige, una na ako. Teka, ano bang pag-uusapan natin? Ano bang problema mo, ha? Ako? Ba't ako? Ikaw tong gusto makipag-usap sa akin. Bakit mo ba ako ginugulo? Ginugulo? May pinagsasabi mo dyan? May galit ka ba sa akin? Inaano ba kita, ha? Mula nang dumating ako dito, ang sama-sama ng ugali mo. Wala kang respeto sa akin. At akala mo ba hindi ko alam yung mga pinagsasasabi mo kay Gary? Ang kapal naman ng mukha mong siraan ako.
Lumapit ng maayos sa yung tao para makipagkaibigan. Pero anong ginawa mo? Nagsalita ka ng mga walang katotoang bagay. Tingin mo maniniwala sa'yo si Gary, ha? Siyempre hindi, no? Hindi siya singbabaw na tulad mo. Babaw? Mababaw lang pala lahat ng nararamdaman ko. Mababaw lang yung sakit na dinulot mo sa akin. Ang kapal din ng mukha mong maliitin yung kasalanan mo, no? Baka nakakalimutan mo, Carmela. Totoong makasarili ka at mapanakit. Dahil iniwanan mo ako noon. Iniwan mo ako. Nagmakaawa ako sa lahat-lahat pero nagbingi-bingihan ka. Inuna mo nga yung sarili mong pangarap eh. Hindi mo iisip mo sa akin, yung tayo. At sa tingin mo ba ikaw lang ang nasaktan? Yan ang hirap sa'yo eh. Pagkakamali ko lang yung nakikita mo. Eh katulad lang din kita, makasarili ka rin. Ako? Oo! Kailan? Akala ko may intindihan mo ako. Akala ko susuportahan mo ako. Bakit ko susuportahan yung paglayo mo, ha? Hihintay kong sabihin mong sasama ka sa akin. O di kaya hihintayin mo ako kasi mahal mo ako. Pero wala, Andoy. Wala akong narinig na ganun. Bagkus ikaw pa yung tumapos ng relasyon natin. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Nadala nga lang ako ng emosyon ko. Nadala ng emosyon? Eh ilang araw kang hindi nagpakita. Anong iisipin ko? Sige nga. Eh bakit tumuloy ka pa rin? Hindi mo muna inintay na magkaayos tayo. Dahil nasaktan mo na nga ako. Ano ba, Andoy? Ilang beses ko ba kailangang ipaintindi sa'yo na hindi lang ikaw nasaktan? Ako rin, Andoy. Ako rin. At ang tagal kitang hinintay. Akala ko susundan mo ko. Akala ko susuyuin mo ko. Pero mas mahal mo ang lugar na to kaysa sa akin. Eh mas mahal mo naman yung pangarap mo kaysa sa akin eh. Ang hirap mo na makausap, Andoy. O kaya ano? Ha? Bumalik ka dito na may kasamang iba? Para gantihan ako? Para ipamukha sa akin may kapalit na ako dyan sa buhay mo? Oo, tama ka. Si Gary nga ang bago sa buhay ko. Ano bang mali ko kung may iba ka na rin? Wala nga namang umuwi ako dito tapos aabutan kitang may iba na. Eh di ako yung nagmukhang tanga. O asan ha? Asan? Nasaan yung sinasabi mong ibang babae ko? Meron ba? Wala diba? Kasi hindi ako katulad mo. Hindi ako maghahanap ng iba at sasadyang saktan ka. Dahil umasa ako, Carmela. Umasa ako na ganun ka rin. Na ako pa rin. Pero nagkamali ako. Ano mo, bilis mo makalimot. Ang dali para sa'yo palitan ako. Samantalang ako, eto, nagdurusa pa rin dahil hanggang ngayon, baliw na baliw pa rin ako sa'yo. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Eh na, inamin ko na. Eh ba gusto mo marinig? Sige na, panalo ka na. Ikaw na masaya, ako na miserabling talunan. Hindi naman ako nakikipagkumpetensya, Andoy. Walang panalo dito. Gaya mo, nasaktan lang din ako. At gaya mo, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko. Ikaw pa rin, Andoy. Ikaw pa rin ang mahal ko. Huling baraha. At yun ay ang umiyak sa harapan ni Carmela at ibuhos ang lahat ng kinikim-kim kong sama ng loob. Pareho pala kaming naghihintayan lang. Hinihintay ko siyang isama ako sa mga plano niya. Hinihintay naman niya akong habulin siya saan man siya magpunta. Pero nagpapasalamat na lang talaga ako, Tony, at katulad ko rin si Carmela na hindi pa nakakalimot. Kaya nagawa pa rin naming aminin ang tunay naming nararamdaman. Yun nga lang, hindi kami kaagad nagkabalikan. Hindi naman ganun kasimple yun. Kinailangan munang ayusin ni Carmela ang tungkol kay Gary. Isa pa, kailangan naming siguraduhin kung gusto ba talaga naming magkabalikan. Dahil pag nagkataon, sa LDR, mauuwi ang relasyon namin. Tony, sa muling pag-alis ni Carmela pabalik ng Maynila, ay nag-iwan siya ng isang pangako. Pangako na aayusin namin ang lahat sa tamang panahon. At tinupad naman niya ang kanyang pangako. Naging kami ulit, makalipas ang 3 buwan. Dinalasan niya ang pag-uwi ng Pangasinan at ako naman ay naglakas loob din, lumuwas pa Maynila. Kaya heto kami ngayon at higit 2 dekada ng mag-asawa. Ang gusto ko lang namang iparating, Tony,
Hindi talaga ako naniniwala sa kasabihang kung kayo kayo talaga. Sa halip, mas naniniwala akong tayo ang may kontrol ng lahat at hindi tadhana. Dahil kung hindi ko ginawa ng paraan na makuha ulit si Carmela, malamang ay nasa piling na siya ng iba. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Andoy. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.